Magandang hapon mga kapadyak. So, ngayon ay November 15. Kahapon pumadyak ako sa Kibyang. So, mamaya nandito to sa karugtong na itong video. So, panoorin nyo sana hanggang dulo. Tapos, huwag nyo rin kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and hit the bell. Okay? So, may kikwento ko sa inyo kung paano nga pala ako na sa pagpapadyak. So, wala naman akong balak talaga noon magpadyak. Kasi nga, namamaga talaga ang tuhod ko. May rayuma ako eh. So, nung dumating si nanay ng December 2019, namamaga tuhod ko. Kasi nga sa rayuma. Tapos, January, February, March, April, May, June, July, August. And then yung August, last week lang August, sinamahan ko si nanay sa Pag-ibig. So, pagdating doon, tapos sabi ko, Nay, saglit, dadaan muna ako sa pier. Sabi niya, sige, ano ba gagawin mo ron? Sabi ko, titingin ako ng bike. Pagdating namin sa pier, so, nagtanong ako ng bike. Sabi ko, yung mura lang, kuya. Sabi niya, eto, pinakamura namin yung, yung maswerte kong bisikleta, yung Lucky Bike. Tapos may sinasabi siya mga specs, hindi naman ako aware doon kasi hindi naman ako marunong eh. Hindi naman marunong sa mountain bike. Ang mahalaga sa akin, yung magkasya yung budget ko. So, 5,000 ang budget ko. Tapos kulang. Kasi 7,000 eh. Ang pinipresyo sa akin. Do sa Tapos sabi niya, ito boss, maganda to. Kasi may maganda. Speed daw, ganda. Ang pagkakarinig ko pa sa kanya, 33. Tapos na-realize yung bandang mga September na. Yung pala, 3x. Kasi 3x11. So, yun. Huli ka na nalaman. So, parang namahalap pa nga ako doon eh. Kasi may napanood akong vlog, yung kay Peter yata. Nagpunta siya doon sa pier. Kay Peter Paul. Parang nasa 6,000 lang ata yung mountain bike na 26. 26er. Parang 5,000, something ganon. So, parang namahalan ata ako. Pero alloy naman siya, di okay na. Hindi naman alloy lahat. So, may bakal talaga siya. So, yun. So, wala nga akong alam. So, binili ko na kasi, okay, mura to, sakto to. So, dinagdagan ni nanay yung pera ko ng 2,000. Tapos, pag uwi namin, hindi ko pa rin siya magamit kasi nga, iika-ika ako eh. Tapos, maga yung tuhod ko. Hindi ko siya maitupi, yung kaliwa ko. So, na-stock pa muna siya ng 3 araw. Bago ko siya nagamit kasi uminom muna ako ng pain reliever. Tapos, dito ko muna sa village. So, nag-ikot-ikot ako rito sa village. Ayan, mga isang ikot, dalang ikot, parang pawis ko, tumatagak na, parang pagod ako, hinihingal na ako. Tapos, then the second day, pumadyak pa rin ako. So, pinilit ko na, araw-araw na yun, tuwing umaga. Tapos, after 1 week, pati sa hapon, pinapadyak ko na, hanggang lumabas na ako rito sa village, dyan sa Lancaster na ako sa subdivision. Hanggang papuntang Zone 1 na Zone 2. So, mga 7 kilometer yan. So, balikan, nakaka-14 ako. Tapos mga August, September, namaga yung kamay ko. Hindi na naman ako nakapadyak. Kasi wala na yung maga ng tuhod ko, yung rayuma, lumipat naman siya doon sa kamay. So ngayon nga medyo maga pa siya. Kahit umakit ako kahapon doon, masakit talaga ang pakyat, lalo pababa kasi piprenohan mo. So namamaga pa siya, ayan. Dahil sa rayuma. Pero ngayon, okay na. Kasi nung isang araw, hindi ko talaga siya may galaw. Tapos yun na. Kaya, pilito ko na ipadyak. Tapos September, October, may nakilala na ako. Mga taga GL1. Pero, nung unang aya nila sa akin, papunta kasi akong Tagaytay. Yun ang una kong long ride. After nabili ko ng August. So, September, October, umakyat na kagad ako. First week ata ng October yun eh, mga 5 or 7. Umakit kagad ako ng Tagaytay, via Amadeo. Makikita nyo dyan mamaya sa mga picture, papakita ko na nagpunta ako doon. Solo rider pa lang ako noon, so nagpunta ako doon. Ayun na. Tapos yun, nawala na yung maga, nawala na yun, okay na yung tuhod ko, nawala na yung rayuma. So doon ko na-realize na nakakagaling pala sa rayuma ang pagpapadyak. So, tapos, tumibay rin yung tuhod ko dahil may nagsabi sa akin na kailangan mong igalaw yung tuhod para yung likido doon mag-regenerate. So, hindi siya mag-i-stack. So, ngayon ko naisip na parang pala yun, parang grasa. Pag hindi mo pinadyak ang bisikleta mo, maninigas yung grasa. So, matigas siya ipadyak. So, ganun din sa tuhod. So, parang sabi ko, okay, kaya sarap. Lagi akong nagpapadyak araw-araw, ganyan. Tapos,
Di na nga lang umaga at hapon kasi yun na nga, dito rin sa video makikita nyo rin kung ano yung ginagawa ko. Pag pumadya ko ng hapon, papahinga lang, tapos mga alas 4, alas 5, kasama ko na si nanay, papunta kami doon sa aming hacienda, sa taniman. So, yun. Hindi naman talaga hacienda yun, taniman lang. So, yun. So, sana maraming makapanood na ito, i-share nyo sa mga pamilya nyo may rayuma, may gout, para naman malaman nila na maganda yung pagpapadyak at nakakagaling. Hindi ako sure doon sa nakakagaling. Pero para sa akin, dahil nawala nga yung rayuma ko at saka yung gout ko, nakagaling sa tuhod ko. So baka sila rin, gumaling din sila. So baka makatulong ito sa mga kapamilya nyong may rayuma, may gout. Tapos, yun na. Yun. Tapos mga pagkatapos noon, mga nagkasama-sama na kami, marami na kami nilakad, mga grupo. Tapos, ito lang kahapon, nung November 10 ata yun, or 11, umakit kami grupo sa Tagaytay. Tapos ito na, ngayon yung kahapon, November 14, pinadya ko na papuntang Kaibiyang, ako lang mag-isa. So, talaga namang sulit, pero pagod. Yun, tas latang-lata. Pag newbie ka, tulad nga sabi nga ni Ian Howe, hindi siya advisable na puntahan ng newbie. Kasi ako newbie talaga. So, napanood ko yung niya, yung vlog niya na hindi dapat puntahan ng mga newbie. Buka na ng ilang kilometro, mahaba ba, tapos puro patag, tapos nag-ensayo ka dapat ng mga... So ako parang, sige, parang mukhang kaya ko na kasi nakadalawang beses na ako ng Tagaytay via Amadeo. So, pero nung papunta ko doon, muntik-muntikan na ako sumuko, hindi na tumuloy. Sabi ko, sayang naman, nandun na ako sa tuktok Nandun na ako sa may kainang kilabida. Sabi ng tao doon, isa na lang. So, medyo nabudol-budol lang ako doon dahil sabi na, di, isa na lang, yan na lang yung pag-ahon. Pag-ahon mo pala, meron pa ron. Meron pa. Tapos, banayad na talagang ang kunat. Tapos, nung malapit ang pababa, yun, nagpababa na, okay naman Tapos, yun naman, nung pagdating ko sa Kaibiyang Tunnel, nagtatanong na ako kung okay ba yung daan doon sa may pagdiretso, Batangas, tapos malapit lang ba yung Tagaytay. Sabi niya, naku, mga 65 kilometer pa yung boss. Talaga, sabi niya, dito, mas malapit yan. Kaya nag-isip ako, kung doon o dito, ganyan. Sabi ko, dito na lang ako bumalik sa papuntang Ternate. Kung saan ang nilusok ko, doon na rin ako makaya. Kaya yun. Kaya dobleng pahirap kasi talagang ang tirik kahit na inaakay mo na yung bisikleta mo packet, naglalakad ka na. Talagang manginginig yung kalamnan mo. Nanginginig yung kalamnan ko dahil di ko malaman, kakakain ko rin lang naman pero parang nanginginig din naman yung katawan ko dahil parang gutom na naman ako. Pero sulit. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe, tapos hit the bell, tapos i-share nyo sa mga kamag-anak nyo, sa mga nakapanood ng vlog na to, para malaman ng mga kamag-anak nyo may mga gout, tsaka may mga rayuma, para makatulong to sa kanila. Okay? At yung una kong Tagaytay, via Amadeo. Yan, solo rider pa ako niyan. So, pagdating ko ng Tagaytay, yan, picture para ebidensya. Pang post lang sana sa Facebook. Yan, tapos, kinabukasan, nagpunta ako ng Luneta sa kilometer 0 kasi siyempre, na ako, Tagaytay. Tapos ito naman, nung una namin sama-sama ng October, si Mario at si Kuya Jun, sa C5 extension to. Yan nung una naming labas na magkakasama. Tapos ito naman, sa MOA to, after a week, nagpunta kami ng MOA. Yan. Tapos may nadagdag dyan sa grupo si Mang Nestor. Una niyang sama, rin medyo nahirapan si Mang Nestor kasi wala naman siya ensayo, hindi siya sumasama sa amin ng labas namin araw-araw. Sa si Mang Ato 66 to. Si Mang Nestor di ko alam pero 60 plus yan. Tapos si Mario nasa 60 yata. Tapos si Kuya Jun nasa 58 yata o 59. Pero mga halimaw yung pumadyak. Walang pahinga, hindi rin nagtutubig sa loob ng 3 oras. Halimaw nga mga padyakero yan. Yan. Tapos picture na kami. Tapos eto naman, nagpunta kami sa Quiapo. Yan. Kami lang ni Mario, picture kami dyan sa Bonifacio, sa may munisipyo ng Manila. So yan. Dahil hindi kami makapasok doon, tapos picture kami sa Quiapo. Yan si Mar. Tapos ako. Marami akong nabili dyan, mga ilaw. Tapos pumunta kami ng Quiapo Church. Pasalamat kami. Tapos mga after a week ulit, punta kami 13, nakilala namin to si Jake. Tapos pagkatapos niyan, pumuwi na kami, nasa GL1 kami sa tapat ng bahay ni Mang Ato. Picture ulit kami.
Ah, pero kasama na namin yan ni si Jake. Tapos, yan. Tapos ito, nagpunta sila sa Indang, di ako kasama, pero kasama naman si Jake yata. Tapos sila naman, di ako kasama. So, kasi namamaga-kamay ko na naman dyan. So, ayan. Pag namamaga-kamay, hindi mo may pre. Tapos ito, nagtagaytay na kami nung November 10 or 11 ata to. 4 kami, kasama si Kuya Jun, si Mang Ato, si Mario, at saka ako. Ayan, 4 lang kami. Nabudol-budol ko sila dyan eh. Kasi sabi nila, bakit malapit na. Tapos ito, boundary to ng Madeo at saka ng General Trias. Budol-budol. Sabi ko, di malapit na. Sabi ni Mang Ato, akala ba Maki malapit na? Tapos ito, inaya ko sila magpa-picture dito, pero totoo niyan, pagod na ako. may rason lang eh. Tapos nakarating na kami sa taas, picture kami. Ayan. Isa-isa. Tapos, hindi ko na naisama yung grupo kami picture, pero may picture kami dyan. Ayan. Tapos selfie. Tapos parang saglit lang naman nagpahinga eh. Mga halimaw nga pumadyak. Yan. Tapos lumipat na kami niyan dyan sa may kabila, sa may Aguinaldo Highway, do sa may kabila. Pumadyak pa kami malayo. Pero picture muna kami. Yan. Paalis na kami niyan eh. Yan. Ito, nasa may Aguinaldo na to, sa may circle, Aguinaldo Highway. Picture muna kami. Tapos nagtatalo pa kami kung babalik kami ng Amadeo kasi may pakyat. Sabi ko, dito na lang sa Aguinaldo Highway dahil eto puro palusong, wala ka nang aahunin. Doon meron ka doon aahunin kahit paano. Yun. Tapos yan. Masasaya kami Sarap ng tawa ni Kejun tsaka ni mga atok. Yan, si Ninja Mario nasa likod. Tapos ito, pumadya ko November 14. Ito nasa Tansa ko. Ito naman Naik. Ayan, Naik yan eh. Nung pupunta akong Kibyang. Ito, Ternate to. Tulay. So, kung hindi ako nagkamali, Ternate nga yan. Tapos, ito yung unang akyat papuntang Kibyang. Ang lupit niyan. Ahon, mamaya mapapanood nyo kasunod niya. Ayan na, panoorin nyo. Good morning mga kapadyak. 7:22. Dami po mga padyak Diyan sa baba nito. Ito yung pinaka-critical dito. Sobrang ahon talaga. Ahon na ahon. Kasi matarik na ahon. Tapos pag akyat mo sa pagkaahon na yun, ito naman dire-diretso ahon. Banayad pero tingnan mo lang ang kunat. Hindi ko nga kinaya, pumirig ako rito, pahinga. Tingnan mo sila, para tingnan mga kapadyak nyo, mga waragon. Ayun. Mga halimaw na padyakero yan, galing sa baba. Walang pahinga, Hindi man lang tumukod, Dati malupit, walang tukod, galing baba, Sobrang lupit, hanggang ngayon nanginginig pa tuhod ko. Diyos ko. Siguro mga pahinga tayo rito, mga 30 minutes. Ito naman picture na to. Sa kalagitnaan niya, may kainan sa bida ako kumain. Tapos, ang ganda ng view talaga, grabe. Kaya nagpicture muna ako. Ayan, ganda. Talagang, mga 30 minutes siguro ako nagpahinga dyan pagkatapos ko kumain. Tapos dyan ko nakita yung sticker ni Ian Vlog. Ni Ian How. Ayan. Ang ganda, no? Talagang, tapos eto na yung medyo packet yan. Pagkatapos yan yung pagkatapos doon sa kainan may palusong, tapos paahon, tapos ayan na naman, tapos tumigil ako sa malapit lang tapos yan may nakita akong pinicturean ko, tapos picture ako doon sa kilometer para may katibayan sakali hindi nga ako tumuloy ng Kibyang. Tapos yan, buti na lang natuloy ako, ayan. Tapos hindi ko na na-videohan yung palusong yan. Kasi siyempre mahirap mag-video. Tapos mag-apa yung kaliwa ko, hindi ko rin maipreno. Ayan. Kaya nga pinipreno ko na yung dalawa, talagang dumadostos pa ako pababa sa sobrang tarik. Tapos ito sa kabila yan Tapos ito pauwi na ako. Nung minadaanan ako, ganda ka ako ng view ng dagat Tapos ito palusong. Ayun na mga kapadyak Pauwi na yan. Tingnan mo naman yung aahunin. Patay tayo dyan. Kakaahon ko lang Diyan yung Kibyang Tunnel. Ayan sila, naglalakad rin lang Mukhang aabutan pa ako ng ulan Wala akong dalang kapote. Ang aahunin pa uwi.
Yan yung nilusong ko pababa, papuntang Kaibiyang Tunnel. Siyempre, pagpalusong, lahat ng palusong aahunin mo ngayon. At malupit yung paahon na yan. Hindi basta-basta yan. Dahil masyado kong in-enjoy yung pasulong na yan. Ngayon parang gusto ko nang gumamit ng ipinagbabawal na teknik. Eto mga taga ano to, Quezon City. St. Luke's. Tutulak ka lang eh. Ayan. Yan yung in-enjoy namin akitin. Dito. Pasok ka dito kayo. 1, 2, 3. Hindi naman nakakatamad umakyat. Kaya lang talagang matirik. Maraming paahon. May paahon. Ito yung in-enjoy namin pababa. Ngayon, lalakarin namin pa. Napasulong. Una kayo. Oh. May nakita kaming papasok galing doon sa tulay sa may kalsada. So may sabi ng tindera doon ng buko, may pulse daw dito. So total nandito na, ano pa nga ba ginagawa natin? Ayun oh, sarap! Sarap mag-bike! Oh, iwan na natin dito ang bike. Iwan natin dito kasi sagad na rito. Ha. Ayun oh. Saan nga ulit kayo? Sa Quezon City? Okay. Barangay Kalusugan, Quezon City. Ayun yung tropa nila, kasama ko kanina, naglakad packet kasi sobrang nakakapagod talaga packet eh. Matarik. Eto na oh. Sarap. Oh, alam mo malinis ang tubig kasi dito sila kumukuha ng ano, ng tubig. Kung saan man to papunta sa mga bahay-bahay, saan sila nakatira. Sigurado. Ayos oh. Alaman di mo pa pupuntahan. Sayang naman oh. Sarap po. Masyado lang ano, malayo. Sige, puntahan na natin. Sayang naman. Ano pa nga? Ang sarap po. Ang lupit. Masyado na mataas doon. Dito ulit tayo. Oh. Ito. Meron pa doon sa taas. At hanggang doon. Ayun pa oh. Sarap pala rito. Ang lupit oh. Oh. Pera lang sa ano, masin oh. Ganda oh, sarap sana mag-swimming oh. Kaya lang may rayuma na ako eh. Sigurado pag bumabad ako dyan, maga yung tuhod ko pa uwi. Ganda oh. Diba ang lupit? Ayos, sulit na sulit kahit maglakad na lang ako hanggang doon sa bahay. Ang lupit oh. Saan ka pa? Nalo. Ebidensya. Balik na tayo. Kasi baka hahapunin na tayo eh. Trail na trail ang datingan oh. Sarap dito pag kasama mo yung tropa tapos papahinga kayo ng mga siguro 2 oras sabay maliligo doon sa taso. Walang zoom. Yan. Yung pauwi ka na oh. Tapos may makikita kang pahingahan, tapos ganito lang oh, para ka nasa. Sarap lang, sarap ng hangin. Sarap magpahinga. Ayos, di ba? Sarap. Grabe, mas mahirap yung Kaibiyang kaysa sa Tagaytay. Yung Tagaytay, isa lang yung hirap mo pag ahon, paakyat. Tapos pag uwi mo pababa, puro pasulong. Eto hindi. Balikan ng ahon. Pag papunta mo ron, may paahon. Pag pauwi mo, may paahon. Grabe. Kapagod. Siguro kung babalik ako sa Tagaytay, eto mahirap to, grabe talaga. Siguro mga next year pa to bago mabalikan, bago ko rest bakan to. Pagod.
pauwi na ako. Malapit na ako sa Tansa. Tapos magpadya kanina umaga. Siyempre, sasamahan natin si nanay ngayon dito sa aming taniman. Sa aming rancho. Tapos meron kami rito ganito. Iba, ewan ko sa Tagalog to. Ano nga ba sa Tagalog to, Nay? Kamyas. Hayaan mo lang. Hindi yan matutumba. Tapos meron kaming pipino. Tapos nung masyado kami excited kay Rolly, binaba namin. Tapos hindi na namin nakit dahil nga dumating si yung isa, tapos si Ulysses. Tapos meron kami rito, rambutan. Ayun, ano nga ba ito, Nay? Lanzones. Meron kami kamuting pomegranate. Ayan, may papaya. May yun na nga yun. Tapos may saging. Buti na yung saging buhay, hindi na Tapos yung papaya, tinanim namin to noong January. May bunga na, Parang May lang tayo nagkumpisa. May lang daw to. May. Nga pala, may pala kami nagkumpisa. So, ito kasi, talaga namang pinala namin to, nila Rod. Shoutout nga pala kay Rod. Kay Palapag, tapos kay James, kay RJ, tapos kay Tatay Vic, si Tatay Vic, tsaka si Ma'am Bernie. Tropa yan dito sa GL. Nakakatipid na kami ni nanay. So sana yung papaya, tapos ang dami namin sili. Marami kami tinanim. Ito, siling demonyo. May kalamansi kami tanim. Ang daming kalamansi, Dami sanang bunga, maliliit pa. Ngayon, marami kaming radish na. Puro radish ang tanim. So yan yung mga tanim namin. Maraming tanglad, yan. Para sa rayuma ko, pero ngayon wala na akong rayuma. Tsatsaahin na lang namin. Kuha ka na ng tanglad. Magtsatsaa ako. Yan. Dito kami ni nanay, mga 2 oras. Tapos sa hapon, ganun din kasi magdidilig. So, itong hacienda. At ito naman yung hacienda ni Tatay Vic. Kami na lang pakinabangan sa papaya rito. Nakapagtinola na kami, nakapag-atsara na kami.